Alright, nandito na naman tayo mga kaibigan. Update na naman tayo dito sa buhay-buhay ni Pastor Apollo Quiboloy na eto na nga, nagte-trending na naman ha. Angel of Death ni Quiboloy, hawak na ng PNP daw. Ito na. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na hawak ng Davao Police ang isa umanong dating miyembro ng Angels of Death ni Apollo Quiboloy. Inimbestigahan na rin ng PNP ang alegasyon ng isang dating miyembro ng KOJC na may nangyayaring sex trafficking sa kanilang grupo. Ang detalye sa report ni Mark Gabriel. Okay, may nangyayaring sex trafficking dito sa member ni Pastor Apollo Quiboloy, KOJC. Ulitin natin, take 2 mga kaibigan. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na hawak ng Davao Police ang isa umanong dating miyembro ng Angels of Death ni Apollo Quiboloy. Inimbestigahan na rin ng PNP ang alegasyon ng isang dating miyembro ng KOJC na may nangyayaring sex trafficking sa kanilang grupo. Ang detalye sa report ni Mark Gabriel. Mata ng Agila for real. Isang dating miyembro umano ng Angels of Death ni KOJC leader Apollo Quiboloy ang kasalukuyang nasa kustodiya ng Davao City Police. Nakikipagtulungan daw ito sa ginagawa nilang investigasyon kaugnay sa umano'y pang-aabuso ni Quiboloy sa ilang miyembro ng kanyang pastoral. Angel of Death, at pinatutuhanan niya itong mga lumabas na sa before sa atin na itong grupo na ito ay nagagamit para sa personal na interest ni Apollo Quiboloy at sila mismo ang pinantatakot sa mga biktima. Di umano, again, these are all allegation at hahayaan natin ang korte. Ayon sa PNP, tumutugma ang kwento nito sa mga nauna ng alegasyon ng mga biktima. Ayon pa sa nagpakilalang miyembro ng Angels of Death, may iba pa siyang kasamahan na tumiwalag na rin sa KOJC at handa umanong lumabas para makipagtulungan sa otoridad. At validate and verify kung itong tao na ito ay talagang miyembro ng KOJC. Kaya nag-iingat din po tayo. Hindi lahat ng lumalapit sa atin na nagpapakilala, but based sa kanyang revelations at may mga nagpatutunan na itong tao na ito ay talagang dating miyembro. At siya mismo, kinoconfirm niya, he was part of this group na ginamit para harasin at mag-inflict ng harm sa mga individual na hindi sumusunod sa utos di umano ni Apollo Quiboloy. Muli namang pinabulaanan ng kampo ng KOJC ang aligasyon ukol sa Angels of Death. Lahat na ata ng mga paratang ina-accuse na against Pastor Apollo si Quiboloy. So we will just, kung meron talagang complaint na ganyan, we will appropriately answer the same. But what we know is that there is no such Angels of Death. This is a creation of the imaginative mind of the persons against him. And we just pray na sana naman matauhan sila at ma-realize nila na wala talaga itong katotohanan. Pwede nga. Okay, samantala, iniimbestigahan na rin ng PNP ang aligasyon naman ng isang dating miyembro ng KOJC na ipinahihiram umano ni Quiboloy sa kanyang mga kaibigan ang ilang miyembro ng kanyang pastoral. Aminado ang PNP na mabigat ang aligasyon na ito. Ay, ganun. Ibig sabihin, ulitin natin mga kaibigan, ang pagkakaintindi ko dito, yung kanyang pastoral, pinapahiram ni Apollo Quiboloy sa kanyang mga tropa pits. Ganon. Para baka may ginagawang something. Ganon. Dating miyembro ng KOJC na ipinahihiram umano ni Quiboloy sa kanyang mga kaibigan ang ilang miyembro ng kanyang pastoral. At talaga naman si Quiboloy, ibang klase talaga. Aminado ang PNP na mabigat ang aligasyon na ito na maituturing daw na sex trafficking. This is a very serious allegation. Kung yung individual na nagsasabing sa kanya lang sinabi, that would somehow baka hearsay pa lamang. Pero yung sinasabi niya na mayroong mismong mga biktima na nagsasabi na sila mismo yung ipinasa o inoffer dito sa mga particular na tao po na ito, ay we are now in the process of documenting all these allegations and revelations po. Ay naku, nagigets ko na. Ibig sabihin ay talagang halimbawa ay yung best friend ni Quiboloy nangangailangan ng babae, okay? Kasi pastoral, iba mga babae yan, okay? Nangangailangan ng babae, edi tinatawagan lang si Quiboloy. Ngayon, ito si Quiboloy, pinapahiram niya or pinapagamit niya yung pastoral niya na babae. Wow. Wow na wow.
Continue lang. At nakahanda po tayong sampahan ng kaso ang sino man na sa tingin natin ay lumabag sa batas po, regardless kung sino pa po ito. That is a new allegation again against Pastor Apollo Sikibuloy. And I do hope and pray na kung sino man ang namuno nito, sana naman tama na, no? Nag-surrender na si Pastor, no? And to add more cases, unfounded cases against him would not only be unjust, it would also be immoral. Nag-surrender daw naaresto. Okay? Ayaw nga niya mag-surrender na-corner nga daw siya Okay? Kaya siya nahuli. Ngayon, pinapalabas nyo na sumuko. Ang problema lang dito mga kaibigan, kay Kibuloy, ay ayaw pa rin niyang umamin. Ayaw niyang umamin na siya ay may kasalanan. Na ginahasa niya yung mga ibang pastoral niya. Pero bago itong aligasyon na si Kibuloy ay nagpapahiram ng mga pastoral sa kanyang mga best friend. Magklase. Handa na raw ang kampo ni Kibuloy para sa nakatakdang pre-conference at marking of evidence sa September 25 sa Pasig City RTC. Ay, sobrang tagal. December 25, Pasko. Grabe, ibang klase. Puti na ang mata ng mga Para sa kasong qualified human trafficking. Mar Gabriel, para sa mata ng agila. Matatag, matapang, matapat. Ayan, mga matatag para sa mata ng agila. Okay, dito nga mga kaibigan, inaabangan ng sambayanan itong paglabas ni Pastor Apollo Kibuloy dun sa hearing. Okay? Yung hearing talaga ang dapat nating tutukan kasi nga maraming mga marites ang sabik na makita si Kibuloy na tinatanong doon, pinipiga. Okay? Kaya lang, sa tingin ko, si Kibuloy doon, pag nandoon na, ay possible na magsinungaling. Siyempre, tatanungin yan Kibuloy, ikaw ba ay may ginawa talagang kasalanan? Siyempre, sasabihin dyan ni Kibuloy, wala. Okay? Si Amanda ba ay yung tinukhang? Okay? Si Amanda ba ay yung pinamasahe at ginawa ng karumal-dumal na alam na? Di ba? Sasabihin ni Kibuloy dyan ay hindi talaga, Your Honor. Di ba? Medyo tatagal pa talaga ito. Yan ang inaabangan ng sambayanan. Pero ini-expect nga ng tao na ganyan ang tatanungin. Na, Kibuloy, umamin ka na. Ikaw ba talaga ay nagmulis dyan ng mga babaeng batang-bata? Batang-bata pa naman daw mga kaibigan, Yung iba daw ay 13 years old. 13 years old, bago lang, lumabas. Nagpunta sa police station, nagreklamo na sila daw ay ginalaw din ni Kibuloy. 13 years old, Lunes hanggang Biyernes. Hanggang Sabado-Linggo pa nga, merienda. Maga, tanghali, hapon. Libog talaga ito si Kibuloy na ito. Ayun ang sa balita. Talaga. Na yung babae na pastoral, 5 daw yun 5, Lunes, schedule. Lunes hanggang Biyernes. Yung 5, okay? Lunes hanggang Biyernes ay talagang tinitira ni Kibuloy. Pera pa yung Sabado-Linggo. Yung Sabado-Linggo, sinaano naman yon? Ibang pastoral yon. Pero ito mga kaibigan, ay talagang si Kibuloy ay sa tingin ko guilty. Guilty. Kasi nga tumago, nahuli. Ngayon, sinasabi nila, nag-surrender. Di ba? Kasi sinungalingan yon. Sinungaling yung abogado. Sinungaling yung abogado ni Kibuloy mga kaibigan. Yung abogado niya sa Amerika, 22 yata. Lahat nagsinungaling, lahat talo. Ngayon dito sa Pilipinas, sa Senate hearing, na-explain na yan, na magsinungaling ang abogado ni Kibuloy. Pero, yung katarungan kay Amanda, sa tingin ko ay makakamtan yun mga kaibigan. Counting tiis na lang at si Kibuloy ay harap na sa Senate hearing at pipigain doon ng mga senador. Alright? Hanggang dito na lang mga kaibigan. Itong Angels of Death ni Kibuloy ay hawak na ng mga pulis. Ibang klase si Kibuloy Kasi nga yung Angels of Death niya ay balita ko diyan may Armalite daw na dala. Samantalang si si Lucifer, ang mga tauhan niyan, sibat ang dala niyan. Okay? Si San Pedro sa langit, sinakwan, espada ang dala. Yung kanyang mga alalay ni Papa Jesus doon sa langit. Okay? Siyempre, espada, angel Kaya sa demonyo, kay Lucifer, yan, sibat. Kay Kibuloy, Angels of Death niya, Armalite. Yan ang pagkakaiba. Mautak si Kibuloy,
Alright, hanggang dito na lang mga kaibigan. Nabol ko lang ha. Hanggang dito na lang at subscribe my channel. Don't forget comment. Bye-bye. Thank you.